Hello mga kaputol, magluluto nga ho tayo ngayong pananghalian namin kanina ng dinengdeng. Ay naghanda lang ho ako dito ng panlanglaang ho, tsaka kamote. Yung putakto ba kung tawagin sa amin or panlang, yung alam mo yung sa bahay kubo, yung bahay kubo kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong sigarilyas. Yan sigarilyas mga kapotol ang ating lulutuin ngayong pananghalian. Gayaan nga ho yung aming ulam kaninang pananghalian mga kapotol. Ay bumili nga ho ako niyang sigarilyas na iyan mga kapotol. Hindi ko lang ho alam kung tama ba ho yung kanta ko sa bahay kubo. Ay sigarilyas nga ho yata ang tawag dyan. Pero sa amin sa Ilocano mga kapotol ay panlaang. Panlang, yun nakukuha-kuha yan mga kaputol sa gubat-gubat, gayon. Tapos syempre pinagkakataan nila, binibenta. Syempre hindi rin ganun kadali talagang kumuha ng panlang. Ay masukal, may kinubra ka dyan, ay namatay ka pa dahil sa may panlang na yan. Tapos hindi mo man lang mapakinabangan, maibenta, magulay. Ay syempre ibibenta ko din. Ayun, ang dami na nga ho natin sinabi mga kaputol. At nagumpisa na nga ho ako dito magayat-gayat nga ho ng panlang. Tapos syempre, hahaluan nga ho natin yaan mamaya ng pinirito na isda. Tapos hahaluan din natin ang mix, ang ano niya ho ay kapartner niya ho talaga dyan ay kamote. Mas masarap ho ito kapag yung andinengding natin mga kaputol, kapag may kompleto siya, yung may talong, may sitaw, gayon, yung parang pakbit are. Pero naisip ko nga ho na medyo maraming kusiin kapag gayon na nagmamadali na ho tayo dahil magtatanghalian na, kailangan na rin ho nating magluto. Kaya ho niyan mga kaputol ay nagmadali na rin talaga ako magkusi ngayon para nga ho ay makakain na nga ho kami ng pananghalian kanina. Ay syempre hindi natin makakalimutan aring sisibuyas, naghiwa na nga ako dito. Syempre kailangan natin igisa, tapos si bawang bago nga ho tayo magayat ng kamote. Ay tignan nyo nga are yung kamote natin, ay favorite ko nga ho din talaga magkayat ng kamote, lalo na kapag kulay puti siya, yung hindi siya maobe, kasi nga ho yung kamote, may kamote ho kasi na may ubi-ubi. Kapag hugayan na may ubi-ubi, ay yung parang ube, ay hindi ko ho talaga siya bet na gulayin. Kasi parang kulay violet siyang kainin. Ay parang feeling ko kumakain ako ng ubi halaya. Ay sa katunayan nga ho mga kaputol, ang ating content for today tanghalian ay simple laang, pero ipapakita ko laang din sa inyo kung paano syempre ako magayan maggulay. Syempre wala naman tayong ibang gagawin at content kundi ang pagluluto. Kaya nga ho mga kaputol ay sinimulan ko na laang din talaga mga kaputol dito na maghiwa din talaga ng kamote. Ay maganda kasi siya tignan kapag kulay puti ang iyong igugulay. Malinis, gayon, tapos maligat, gayon, walang bilitongog. Alam nyo rin ho mga kapotol, ay yung bilitungog nga ho mga kapotol, ay yun yung mabaho sa kamote. Kaya kung bibili din talaga kayo ng kamote, ay piliin nyo yung makinis katulad ko. Hoy! Syempre naghiwa na nga ako dito at nagdurog ng bawang bago nga ho natin igisa. At pagkatapos nga nating mahiwa ang mga lahat ng bagay, ay huhugasan naman arin natin din para kahit papaano ay hindi naman siya mukhang dugyot tignan o kainin. Ay madami nga ho akong ginagawa dito, kaya naisip ko lang na magchismis-chismis muna. Ay talaga naman sa pagtatrabaho hindi ho talaga maiwasan ang pagchichismis. Ay tigne. Ay syempre nilinis ko muna yung aking pinagkalatan, tapos nilabas ko na rin aring gayelong isda na pinarep ko nga ho sa kabilang bahay para nga ho ay hindi masira. Nagumpisa na rin ako dito mga kaputol na maglinis ng kawali na ating pagpipretuhan at ating paggigisahan ng ating dinengding na gulay, panlang at kamote. Nilagyan ko na lang din talaga ito ng piniritong isda para naman kahit papaano ay may lasa naman aring atong ating dinengdeng. Kahit papaano nga ho ay yung pampapaulam ko sana yan are bukas sa magtatrabaho din sa bahay. Kasi nga ho ay nag-i-start na rin ho talaga ako magpatrabaho, kasi nga ho ay wala na rin ho talaga kaming bubong. Kay may malakas na naman na bagyo, ay baka masira nga ho mga kapotol. Kaya nga ho ay sabi ko nga ho kay jowa, mag-umpisa na nga ho kami magpatrabaho sa aming bahay para
kahit papaano may nakikita naman at may napupundar naman ang aming pinaghirapan sa araw-araw. Kaya ayan, binabad ko lang din naman yung isda nga ho na sobrang tigas, sobrang yelo ho mga kaputol. Kaya nahirapan din talaga akong kumuha. Syempre wala tayong ibang gagawin kundi piprituhin na ang ating isang pirasong hiwa ng ng isda. At nung maluto na nga itong si isda, ay sinabay ko na lang din talaga itong si sibuyas at bawang para nga ho mga kaputol ay diretso gisa na. Tapos nilagay ko na rin itong si maputing kamuti. Ay napakatisay. Sana all tisay at makinis. Sana all din talaga. Tapos syempre wag natin kakalimutan ang ating panlang o ang ating pinakamasarap at matamis-tamis na putak to kung sa biyaya yata. Iba, Bisaya. Hindi ko lang rin alam kung ano ang tawag nyo din. I-comment nyo na lang kung ano yung mga tawag nyo din sa panlang namin. Nilagyan ko na raang din dito ng mga pampalasa at ibang sangkap bago nga ho tayo magkaalaman sa lasa. Siyempre asin tapos konting patis mga kapotol para sure na sure talaga na masarap din talaga ang ating dinengdeng. After 300 years na pagkakulo at tignan nyo naman na malambot na ang ating kamoting tisay, ay nilagay ko na laang din talaga din si ating putak to o panlang. Ay tignan nyo, are, napakasarap po ng kulay, abay green na green. 300 years makalipas at pwede na ho tayong kumain mga kaputol. Ay mapapadami na naman talaga yung unli rice namin. Ay dine naman tignan nyo are. Ay talaga napakasarap. Ho, ay kapag ganyan laang kasimple ang ulam ay hindi ka na ho magsisisi. O di nga ho. At for today's video ay